Alright mga kapatid, nandito na naman po tayo at manunood ng balita galing sa ating Balitang Pinoy TV. I-subscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas. Kung mahal, nasa description niyan, ito ang title ng ating panonoorin at gagawa ng reaction video. Heto na, malaking kahihiyan ito. Just in, breaking news, binulgar ni nanay. Ano ito? Auntie Claire. Nako. Bakit pag ini-interview si Auntie Claire, ang dami pong nakaabang? At yung iba naman nagagalit at napapailing, natatawa na lang. Ano bang meron dito? Maraming salamat sa ating Balitang Pinoy TV. Alright mga kapatid, panoorin na natin ito ng sabay-sabay sa pamamagitan po ng Fiber ni Juan. Napakabilis ng internet nila at ang mura-mura pa. Kontakin nyo na, baka available na po yan sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Here we go mga kaibigan! Sa iba, i-prove lang nila na nagamit hindi para sa connected sa health. Yun lang. Kung hindi siya connected sa health, it can be questioned. Paano naging connected sa health yung bridge na itinayo na yan, Castro? Tingnan nyo ang kanyang rason dito na nakakatawa. Pero kung lahat yan connected sa health, let's say po, halimbawa, Good morning po, Yusek. Ma'am, in relation doon sa 20 pesos na bigas, maybe Ayan. just get your reaction on the statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa Which election. is tama Binubudo lang daw po natin yung Tama, binubudo lang talaga tayo kasi sa Mindanao, wala na silang magagawa Bagsak na sila sa Mindanao Sa Visayas na lang ang kanilang pag-asa. Kasi doon sa Mindanao, hindi nila kontrolado ang mga governors doon. Dito sa Visayas, kontrolado nila. Kahit nagrarally si Bongbong Marcos, ang mga taong pumupunta doon sa rally, lahat yon pumupunta lang dahil sa ayuda. Kaya every time na kumakaway si Bongbong Marcos, walang pumapansin. Cebu. Sa pagkakaalam ko at base lamang sa aking opinyon, majority pa rin doon Maka Duterte. Ano bang balak nila doon sa 20 pesos na bigas? Ito ba'y pangangampanya? Tapos kunwari tutuparin na dahil nga eleksyon? Parang ang labo bigas, di ko alam kung masarap ba yan o hindi dahil ang dami rin kumakalat. Si Peg-Peg, no? Peg-Peg pa nga yun. No? Hindi natin alam kung anong lasa niyan. Bahala kayo, bumili kayo. Pero hindi ho ito ang paraan para manalo si Mr. Yung kupunan po ni Mr. Bongbong Marcos, mga senatorial. Or pangpataas ng ratings. Lalo lang humbabagsak sa pamamagitan po ng aking opinion, Vision lang ba? Kapag ang bigas na ibinigay nyong 20 pesos, ang pangit naman, kumakalat po sa Facebook meron Hindi ko pinatotohanan na yun nga talaga yung ibinigay, pero simula po nung sinabi ang 20 pesos per kilo ng bigas, ang dami na pong lumalabas sa Facebook. Ako nakikita ko. May mga lumalabas dyan na ang pangit ng bigas. Kung sinasabi ni BP Sara na hindi hayop ang maski daw hayop, parang ayaw na Magbibenta ka rin lang ng bigas, dapat yung kahit mura, di kalidad na bigas naman. Or malapit sa katotohanan na masarap. Kasi kapag pangit lasa niyan, mas lalong bababa ratings mo. Ayun lang ang sa akin, mga kaibigan, Bibenta mo sa ganitong lugar, tapos ikakalat ninyo, meron na pong 20 pesos. Baka yung iba magpuntahan ng palengke, tas nakita nila, wala. Dito sa amin, wala. Sa bagay, Mindanao area, wala talaga. Dapat po yung 20 pesos na bigas, magandang kalidad kahit papano. Pagkatapos normal. Hindi yung limitado. Yun po yung hinahanap ng tao, yung natural na pagbaba ng bigas, ng presyo. Hindi yung may ilalabas ka parang mukhang ayuda at limited lamang itong mabibili. Hindi ho gano'n ang gusto ng mga kababayan natin. Kailangan magandang kalidad. Sinong kakain nun? Siguro titiisin dahil nga 20 pesos lang, saan ka pa ba, di ba?
Pero wag naman hong ganon. Isasabay nyo ngayon sa eleksyon. Grabe naman, grabe naman. No hate po mga sir, pero wala ako sa tamang tiyempo yung paglabas po ng 20 pesos per kilo ng bigas. Kasi nagmumukha po siyang dahil eleksyon, di ba? Nagmumukhang parang pangangampanya pa rin. Ito tinupad na. Tantananan dahil mababa ang ratings, hindi yung ganun. Kaya naman pala bakit hindi pa noon, di ba? Sana kung noon, halimbawa, nilabas nila yan, sasabihin ng ganun. Pagpasensyahan nyo na, ito lang muna yung 20 pesos ng kilo ng bigas. Someday, gaganda pa lalo yung kalidad ng 20 pesos na kilo ng bigas. Hintayin lang po natin. Kaya naman palang maglabas, bakit ngayon pang eleksyon? Wala na ho, matatalino na ho mga kababayan natin. Dali-daling pumunta sa Kadiwa Store sa Quezon City ang 70 anyos na si Lola Cindy O kita mo, Kadiwa Store pa. sa pag-aakalang makakabili na siya ng 20 pesos kada kilo na bigas. Tumatakbo pa ako kasi sabi ko habulin ko. Pagdating nyo, Wala pala. Pangit yung ganito mga kapatid, ibabalita nyo meron ng 20 pesos na kilo ng bigas, tapos wala naman pala. Huwag mong ganon. Narito ang Balitang Pinoy TV. Nasa description yan mga kapatid. Sing na hindi na mauuto ang taong bayan dito. So, lahat ng ito, magko-comment tayo dito sa mga answers ni Castro ha. At meron isa dito na panawagan po ni VP Sara na kailangan po natin na mag-vote straight sa Duterte, no? At sa lahat ng mga ini-endorso po ni Tatay Digong, okay? Oo. So, lahat ng yan, pag-usapan natin yan, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay natin i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Okay, unahin muna natin itong kay Castro. Play. Isang issue din kasi, hindi lang naman doon ginamit. May sinasabing, let's make use of these funds and put it in other government projects. Ayun ang sinasabi ng mga kritiko. Kasi po, ang tinatanong niya dito is patungkol po doon sa sobrang laking kinuha nila sa budget ng PhilHealth. Tapos napag-alaman na itong budget na ito ay ginawa ng proyekto ng tulay. Di ba? Which is, that is very inappropriate. Hindi po tama kasi Di ba pag sa mga budget naman na ganyan, pantay-pantay yan? Ba't kailangan kumuha ka sa ibang ahensya? Tapos PhilHealth pa, anak ng teteng. Nakalagay na nga doon sa batas daw yung mga priority, yung mga essential ba tawag dyan? Wag daw babawasan. Anong ginawa naman nila? Marami akong nakikitang ganito yung mga desisyon po nila sa government. Tapos lalo yung BICAM, no? Laging sinasabi ng mga yung mga magagaling, labag yan sa konstitusyon yung mga ginagawa po nila. Pero nakikita natin, gumugulong. Tuloy-tuloy lang. Kamusta na kaya yung mga naihain na kaso, no? Ay, nako, Pilipinas. ang nakasaad po sa ating konstitusyon, ang priority po ay yung health ng taong bayan. Oo. Kung ano yung pondo para sa kalusugan ng taong bayan, ay pondo yan para sa kalusugan ng taong bayan. Pero bakit doon pa kinuha? Tsaka di ba dapat nga yun nga, pantay-pantay eh. Putik, ang daming kukuhanan, kahit alam nating mali pa rin kahit kuhanan, talagang sa PhilHealth pa kukunin. Tapos nung nagkukulang yung PhilHealth, di ba ang dami rin nababalita, bakit itong porsyento lamang ang nakuha sa PhilHealth? Nagugulat ang taong bayan dito, mga kaibigan eh. Yung mga desisyon na mali, no? Grabe. Ito na ba yung sinasabi nilang bagong Pilipinas? Sa totoo lang, ang hirap itong ipagtanggol kaya nabibilib ako sa mga kuya ko sa kabila. Kung paano nila to na iraraos sa araw-araw. Kung hindi kaya, wag na lang itapik, tirahin na lang ang Duterte, no?
Ganun lang kasimple nagagawa nila. Kinabit ito, pondo na ito, para ipatayo ng mga bridges. Hindi ko naman ibig sabihin na masama yung magtayo ka ng bridge. Pero mali na ginamit mo yung pondo ng PhilHealth. Oh. Ito yung kanyang rason na sobrang palpak at sablay itong rason ni Claire Castro. Ilagay lang sa PhilHealth, ibuhos lang ulit doon. Bakit Oo, yun. Teka. Medyo ano dyan medyo hindi nila i-highlights Kaya i-highlights ko na lang. Yun nga ang sinasabi ko, kung malaki ang pondo ni PhilHealth sa ibang mga ahensya o hindi pa naubos o umaapaw, tapos may bagong budget, hayaan nyo lang sana yung budget dyan para sa PhilHealth. Para pag kinakailangan o may pandemyang dumating o kahit ano pa mang mga emergency, at least umaapaw po ang pondo ng PhilHealth. Huwag nang babawasan. Kung sa PhilHealth, sa PhilHealth. Kung kay Juan, kay Juan. Kung kay Pedro, kay Pedro. May kanya-kanya namang budget, di ba? Ba't kailangan bawasan pa yun? Napakasimple. Ano bang paliwanag ni Castro dito, ni Auntie Claire? Alam mo, daming ano dito no? Ang daming natutuwa dito kay Madam Claire Sige, tingnan natin. kailangan ilagay pa sa iba? I-prove lang nila na nagamit hindi para sa connected sa health. Yun lang. Kung hindi siya connected sa health, it can be questioned. Paano naging connected sa health yung bridge na itinayo na yan, Castro? Tingnan nyo ang kanyang rason dito na nakakatawa. Pero kung lahat yan connected sa health, let's say po, halimbawa, nandoon yung pasyente, hindi makatulay, walang road. So, ito bang pondo na to, na napunta na sa National Treasury, paano kung makaka-reach doon? We have to pwedeng maglabas ako ng expression ko na walang direktang kung sinong tinatamaan. Isang expression lang na pukinang ina naman yan. Parang kaparehas ito na wala namang krimen. Sample lang, sample. Ito yung hindi totoo. Parang kaparehas lang ito ng paano lalala ang krimen? Pagbukas ko ng bahay, ng pintuan, wala namang magulo. Pasalamat na lang ako sa Panginoon. Hindi naman sa dinadamay ko ang Diyos. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos. Hindi ako binigyan ng ganyang pag-iisip. Hindi ito pag-atake. Siguro, ganyan talaga ang pag-unawa niya. Normal naman yung ganyan. Pero pasalamat ako sa Panginoon dahil hindi ako binigyan ng ganyang pag-iisip. Ngayon, kung ito yung gusto nyong ipagtanggol, halimbawa, taga-kabila ako, siya nga naman! Tama lang na gumawa ng mga tulay. Paano kung may sakit ka tapos dadalhin ka sa ganitong lugar? Paano kung walang tulay? Kaya dapat ilipat yung ibang budget papunta doon sa paggawa ng mga tulay. Para yung mga pasyente, pagka nangailangan sila ng tulay, may dadaan sila doon. Inang tulay yan. Kaya dapat ang priority, tulay. Bakit tulay? Yung mga pasyente natin, yung mga may sakit, paano kung dadalhin sa ibang ospital? Kailangan ng mga daanan tsaka tulay. Bawasan yung budget ng PhilHealth. Kailangan ng tulay. Hindi, madam. Ganon siguro talaga ang kanila. Kayo mga kapatid, pwede ba ako magbasa ng kahit konting comment lang patungkol sa hayop na tulay na yan? Na ikunenekta doon sa may pasyente na binawasan ng PhilHealth. Hindi. Ano lang yun? Sample lang yun. Pero, tagapagsalita ka ng... Kaya nasisira din si Mr. PBBM.
Kasi may mga ganitong dahilan. Base lang ho ito sa aking opinion kay Ma'am Claire, kay Auntie Claire na tinatawag nila. Napakaampaw po ng dahilan. Parang kaparehas lang to ng pinto, paglabas mo, wala namang magulo, wala namang maingay. Halimbawa, sa Caloocan may gulo. May nabalitaan doon, mga nagtsatsak-tsakan. Ganun din sa Tondo. Ganun din sa Caloocan o sa iba't ibang lugar. Pero pagbukas ni Auntie Claire ng pinto, ano ba yung mga balita na to? Nanonood sa TV, no? Halimbawa lang to, hindi to totoo. Halimbawa, nanonood sa TV, no? Nanonood sa TV. Ano ba itong mga balita na to? Ayoko lang nga manood ng balita, puro krimen, hindi naman to totoo eh. Wala naman ako nakikita. Doon nga ako sa YouTube, tsaka sa mga YouTube, kay Banat Bay. Panoorin ko to, pa. Ano to, sinasabi nila may krimen, wala namang krimen. Tingnan ko nga. Lakad niya yun. Buksan pinto. Pagbukas ng pinto, pa. Wala namang krimen eh, payapa naman eh. Sino man nagsasabi niyan? Paglabas mo ng pinto, wala oh. Sabay sarado ulit. Manonood na lang ako ng Netflix. Kayo, okay ba sa inyo yung ganun dahilan, ganung mga basehan na bukod sa pintuan, yung sa tulay naman, anak natin? Meron pa to marami pang issue si Madam yung puti. Meron din puti, Madam. Okay lang ho yun, yung hindi daw itim, puti. Naku, puti. Sige, tuloy tayo, tuloy. Grabe yung reasoning niya. Connected sa health, let's say po, halimbawa, nandoon yung pasyente, hindi makatulay, walang robe. So, ito bang pondo na to, na napunta na sa National Treasury? Paano kung makaka-reach doon? We have to... Grabe yung reasoning niya. Kaya pala, kinuha ang pondo ng PhilHealth na ipatayo ng bridge kasi meron raw mga pasyente na hindi raw makatulay. Grabe naman. Astro napaghalataan na yung mga reasoning mo Mag-research ka muna, hindi yan po pwede. Putik na rason yan. Ang kalusugan na budget ay para sa kalusugan. Bakit mo itatayo ng rarason pa Alam niyang mali na yung ginagawa, sasabihin pa niya, connected pa rin sa health itong bridge na itinayo kasi hindi raw makatulay ang mga pasyente. Total, uutang lang din naman ulit ang Pilipinas. Correct me if I'm wrong, baka mali. Pag mali, isang tabi nyo itong sasabihin ko. Total, uutang lang din naman ang Pilipinas. Ba't hindi na lang kayo umutang para dyan sa mga proyekto ng mga tulay? Ba't kailangan nyo pang kunin yung sa PhilHealth pa mismo? Agay! What's the connection? Bridge. Magtatayo ka ng bridge na may hospital? Grabe. Siguro, gagawa sila ng bridge tapos yung sa dulo, hospital. Ganun yun. Kayo naman, wala kayong ka-concern Talagang Apple pa yung laptop mo, ma'am. Baka naman. Pengi naman ako ng laptop. Alam mo, Castro, wag mo kasing pilitin ang mali na gawing tama. Yan. Ang tendency dyan, nakakatawa na yung mga sagot mo. Biruin mo nga, yung sinasabing pabahay na milyon, wala pa palang milyon. At hindi pa natin nakikita yung mga bahay na yon. Ay, nako. Some funds na para maiabot at health connected yun kasi yung mga tao na... Health connected raw kasi hindi makatulay ang mga pasyente. Hoy, Castro. Tuwang-tuwa talaga ako kay Ma'am Castro. No hate ako Love ko yan. Yan ang papasaya sa buhay natin. Masaya siya pag tinatanong siya, napakatindi ng mga sagot, malalalim. Mga mapupulutan mo ng aral. Ngayon alam na natin, nakakalasing putik. Pagigising lang natin pero nalalasing ako sa bangis ng sagot ni Ma'am Claire dito, no? May ibang pondo para dyan. Sa mga roads and bridges. Merong ibang pondo yan. Hindi nyo gagamitin ng PhilHealth. Kailangan gagamitin sa PhilHealth Kasi pag sa iba kukuha o uutang, hindi magagawa yung bridge.
connected yun sa health. Di ba? Tama si Ma'am Claire dito. I-justify mo pa na tama yung ginawa. Rason mo? doon sa lugar na yon, hindi yun naabot Tingnan nyo yung reaction ng reporter dito. Natawa na lamang sa kanyang sagot. ng PhilHealth. So, kaya po ang pwedeng gamitin doon, maaaring gamitin yung accumulated revenues na hindi ibinabawal. Di ba? Hindi sila binabawal. Tumatawa yung reporter. Hindi niya na kinaya kaya gumagawa siya ng ibang paraan para matawa. Kasi na-justify nyo na lang, Attorney Claire. Sinabihan tuloy siya ng reporter. Sina-justify mo, Atty. Claire. It's very obvious, di ba? Na ginawa niyang tama yung mali. Ay, naku, Castro. Ay, kaya bumababa ang rating ni Bongbong Marcos dahil sa mga ganyan mong mga sagot eh. Gusto nila yan eh. Nilagay nila yan dyan eh. Base lang ho sa aking opinion ha, siguro nga hindi talaga totoo lahat ng mga sinasabi ko dito. Opinion lang. Yung naglagay kay Ma'am Claire, ewan ko kung sino, pero hindi niya rin inisip, hindi rin pang matalinuhan yung kanyang desisyon patungkol po dito. Dapat po yung mga pinili niya, yung mga pang matalinuhan na tao. Matalino naman si Ma'am Claire. Walang problema, matalino. Yung mga unique po yung mga iniisip niya. Gaya na lamang, pagbukas ng pinto, wala ka naman nakikitang mga ano-ano dyan. Tapos ngayon, sa bridge. Tapos yung puti, kula. Mga ganon-ganon. Maganda, unique. Pero madam, dahil overqualified po kayo, dapat yung nakaupo dyan, yung much better sana. Ang hirap yun na good way, no? Pero madam, baba na lang kasi kayo rin ang, sa tingin ko lang base sa opinion ko, kayo lang ho din ang nakakasira sa Marcos. Kasi nga dahil sa bawat sinasabi nyo, lalong natatawa yung mga sambayan ng Pilipino. No? Ako, pag sinabing attorney, tuwang-tuwa ako, masaya ako dyan. Dahil matatalino itong mga attorney. Ngayon lang ako nakakita ng sobrang rare na attorney na kagaya po nitong mag-isip. Grabe, napaka-unique po ng kanyang mga salitain. Oh, no! Yun lang. Madam, ano na lang. Minsan, sa mga kamag-anakan po ni Auntie Claire, sabihin niyo lang, bulungan niyo, ma, o tita, baba na kayo dyan. Mga ganun lang po. No hate po. Concern lang po tayo kay ma'am kasi baka lalo pa iba-iba pang mga sabihin nito na hindi naman kumukonek sa ating Pangulo. Kasi yung sa pabahay pa lang, iba rin yung sinasabi. Meron ding iba. Hindi ko lang naikukontent dito kasi marami na rin eh. Iniisip ko lang, paano niya nakakayanan itong bagsik ng mga tao? Eh sa bagay, kung nasa loob lang siya ng bahay, wala siyang makikita. Pagbukas ng bahay, payapa naman. May hardinero, may mga naglalarong mga bata, huni ng ibon. Wala pa! Diba? Hindi totoo yung mga nababalitaan. Tapos ngayon yung bridge, tandaan nyo ito ang napag-aralan natin ngayon. Natutunan natin. Kailangan tanggalin ang pondo o bawasan ang pondo ng PhilHealth kasi konektado pa rin sa health. Dahil halimbawa kapag ang mga tawag doon, yung mga pasyente na ililipat o hindi naman kaya dadalhin sa ospital, mga ambulansya o kung ano pa man, kailangan ng mga tulay. Oo naman, diba? Paano saan sila dadaan? Hindi naman sila marunong lumipad lahat. Buti sana kung tinuruan ni Auntie Claire lumipad. Diba? Hindi naman. Kaya yun. Kaya masasabi ko dyan, tama naman si Auntie Claire. Kailangan ng tulay. Kininang tulay yan, putik yan talaga. Hanggang dito na lamang mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naway may natutunan kayo. Iboto nyo yung mga matitino Election na naman. Naku. Tara, tapusin na natin to. Ito. Next. Ito yung press briefing niya. Patungkol po dito sa nagtitrending na 20 pesos per kilo na bigas. Eto only in Visayas. Only in Visayas. Kaya ano naman kaya rason niya rito. Kininana. Malapit na kasing eleksyon eh.
Tapos dihado sila sa Visayas eh. O, ito, play. Play. Ana Badjo, GMA News Online. Good morning po, Yusek. Ma'am, in relation doon sa 20 pesos na bigas, maybe just get your reaction on the statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa Which election. is tama eh. Binubudo lang daw po natin yung Tama. Binubudo lang talaga tayo kasi sa Mindanao, wala na silang magagawa eh. Bagsak na sila sa Mindanao eh. Sa Visayas na lang ang kanilang pag-asa. Kasi doon sa Mindanao, hindi nila kontrolado ang mga governors doon. Dito sa Visayas, kontrolado nila. Kahit nagrarally si Bongbong Marcos, ang mga taong pumupunta doon sa rally, lahat yon pumupunta lang dahil sa ayuda. Kaya every time na kumakaway si Bongbong Marcos, walang pumapansin. Base ko sa aking opinion sa napanood nating video, parang vote buying na rin to eh. Papupuntahin yung mga tao tapos bibigyan pala ayuda. Okay lang kung tubig, tapos konting merienda kasi na ano sila, na napagod, ganyan. Pero bibigyan mo ayuda. Kaya pala pumupunta. Pero kahit hawak niya ang mga governors dito sa Visayas, no? Hindi pa rin hawak ng mga governors ang damdamin ng bawat isang Yes. Pilipino dito sa Visayas. Okay? Pero sa tingin ko, hindi niya rin hawak lahat Hindi yan. nyo mauuto ang taong bayan dyan sa 20 pesos per kilo na bigas. Operasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po'y nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Oo, dapat hanggat maaari sa eleksyon gawin, di ba? Pero, Castro, remember, kung merong 20 pesos per kilo na bigas, bibili ang taong bayan. Okay, 20 pesos. Pero ang tamang presyo ng bigas is 60 pesos. Now, 20 pesos, ang 40 pesos niyan, galing sa gobyerno. Sinasubsidize nyo eh. So, sino niloloko ninyo? Yang 40 pesos na budget na yan, pera pa rin yan ng taong bayan. Ginamit nyo ang pondo, taxpayers money, para magmukhang, 20 pesos na yung bigas. Pero yun pala, dinagdagan ng gobyerno ang 40 pesos para makaabot ng 20. Mali yun. So base sa aking opinion, nagbigay lang siya ng example dito sa pinapanood natin. Ang pagkakaintindi ko, 60 pesos na kilo talaga ang bigas. Yun nga lang, parang tinatakpan ng gobyerno yung 40 pesos per kilo ng bigas para magmukha siyang 20. Halimbawa, magandang kalidad, 60 pesos. Yung 40, pupunan po ng gobyerno sa pamamagitan ng pera ng taong bayan. Tapos yung 20 pesos, yun na yung pinakapresyo. Pero hanggang kailan yung gagawin yan? Pwede. Pero doon kukunin eh. Parang nagbigay ka na rin ng ayuda sa pamamagitan ng tax. Ipagpalagay na nating oo. Pero hanggang kailan yan kung ganyan? Salamat kung paabutin nyo ng hanggang matapos ang termino ninyo hanggang sa mga susunod yan na talaga ang gagawin nila. Pero parang hindi kaya alanganin yung style na kukunin sa gobyerno. Ayon lang ko sa pagkakaintindi natin yung pera ng taong bayan yung kakaltas doon sa 40 pesos para maibenta ng 20 pesos. Pero doon sa napapanood nating kalidad ng bigas, pang 20 pesos talaga yun. Ngayon, yung bigas na yan, gusto kong malaman kung talagang masarap. Wala pa, hindi umaabot dito eh. Puro video pa lang po ang nakikita ko. Sabi nga ni Auntie Claire, baka nga pagbukas nyo din dyan, no? Nakuha ko lang to kay Auntie Claire. Pagbukas ko ng pinto, wala pa ako nakikitang dyan. Pag pumunta ako ng palengke, isa pa yon, no? Pumunta ako ng palengke, wala naman akong nakita doon na 20 pesos ng bigas. Mahal pa rin po dito sa amin. Sa bagay, Mindanao area. Palike po ng ating video. Salamat po.